Let's open our Bible sa John chapter 4. Kini nga itong topic karon is ikuha ni siya sa main story yun sa John chapter 4 verse 1 to 30. Medyo taas-taas na siya na sermon, pero ato lang yung ikuha ng pinaka-point sa John chapter 4 verse 19 to 24. And medyo short rin siya nga hopefully mabubura dili na to mahurot ning tibok chapter sa chapter 4 masig mga reklamo pastor niagi ng bagyo po ka mahuman diha. Anyway, nag-uul kita karon no, daghan kayo mga problema nga makita na to sa social media, sakit kung dughan, and natin mga daghang kaila nga na bahaan na ilang mga sakina na nangaguba ang ilang mga gipangbundang mga ikuan gianon sa baha, mga kaigsuonan na to bisan gini ang ilang mga properties nga gigamit mismo gid sa ministry na kuan yun na anod sa baha, uban pod nga mga kaila na to mga na nabiktima po sa baha, namatayan yun, uban missing. Medyo sakit sa tuwa karon, especially din sa Cebu, and dili lang sa Cebu but also sa Negros nga niagi ang bagyo nga Tino, sa Iloilo, sa Palawan, bisan sa Leyte and Bohol. Naapoy mga kuan dito, mga damages dito sa bagyo milabay. Katorni hangad sa Ginoo tanan tungod kay wa gitay lang katubagan ni naay purpose ang Dios. Naay purpose ang Dios. Usa sa mga di na ko makalimutan nga testimony sa usa ka church member dito sa Tacloban way back sa panahon ni Yolanda, na iyang testimony yun siya na, bro, kung wala pa muagi si Yolanda, di ko ma-born again. So, yung nana nga purpose ba nga isud kaayo nga kinahanglan pang yung nana nga paglubag, pagbuak, pagbungkag sa comfort zone sa usa ka tawo ba nga kinahanglan gyud og bagyo or sa linog ba or sa, and somehow katupong bagyo nga niagi baguhay lang is mutoy mga pagpukaw sa tag-usakan nato o sa tanan pang mga wala pa makaila sa Ginoo nga manawag sila sa Ginoo gani bisan katong linog, daghan kayong santod nga mga nanawag og Ginoo ato uban na to kay blaspheme lang ang pagkatawag. Urabag sa chapter 7 sa Mateo ba nga Lord, Lord, uban kay pag maglinog wala na pagbalik na po sila dating gawin sa simple person, wicked person. But kini John chapter 4, especially sa 19 to 24, daghan rin katalagban nga niagi ani. Daghan na kayo mga gubat nga niagi ining istoryaha. Daghan na kayong crisis nga niagi aning sitwasyon na. Daghan na kayong mga kagubot nga niagi. Pero kaning John 4 chapter 19 verse 4 nga ito bagay sudan karon is permi prisco nga pahinumdom matagos sa kanato. Worship Him in spirit and in truth. Magkinaunsa man ang kalibutan na bisan asa kay butang, bisan way kuryente, brownout, way tubig, lapo. Worship Him in spirit and in truth. And very timely lang yun nga mo itong topic karon sa church nga ang series na to, true worship na to pag-isutan. Okay. Sa mga wala gayud kaila sa Ginoo or sa Dios nga provider sa tanan natong mga naa dinhi sa kalibutan,
ng mga nagiag baha, ang ilang kagool is naagid nakapokus sa mga butang. Saan mo na ako mga hinaguan, akong sakyanan, akong balay, pagpunsa na lang ko ani, focus na sa butang. Pero kita na sa ita nga kini mga butang nga is di ginadot mada sa langit, di gini nito nga bakuan mabitbit kung asa to nila. Dili gini kutob sa yuta. Nasayot nga ang ato ra mada sa langit kini ra pagtuo kini atong gituuhan nga si Ginoong Hesus. Moro gini ang pinaka ticket na to sa langit. Walay pakaping mga kayamanan o mga natigom na to ni kalibutan na o mga na-achieve na to ni kalibutan na. So diha makita ang kasing-kasing sa tao kung kinsay iyang gi-worship. So ingon si Tim Keller, buhay pa siya sa iyang libro sa Counterfeit Gods, 2009 na libro niya. Ingon siya, if you don't live for Jesus, you will live for something else. You will worship something because worship is the fundamental drive of human beings. Fundamental, basic yun siya. O katong ingon po siya nga, anything nga mawagtang sa imuha nga mahimong nightmare sa imong kinabuhi, mo na imong gi-idol, mo na imong gi-worship, mo na imong gitagaag bili sa imong kinabuhi. And sad to say, mas naglabaw na siya kaysa atong pag-worship sa Diyos nga mo ay pinakagamhanan, pinaka-provider, pinaka-sustainer sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So atong objective pero is basic po siya to help believers understand that true worship is not confined to a place or tradition but is centered on a genuine relationship with God, worshiping Him in spirit and in truth through Jesus Christ. Ato lang ni i-summarize ang chapter 4 verse 1 to 30 na storya may tungod sa usa ka babae nga Samaritan o si Jesus. Samtang nagbiyahe si Jesus gikan sa Judea padulong sa Galilea, miagi siya sa Samaria ug mihunong sa tabay ni Jacob. Gikapoy o giuhaw usa ka babae nga Samaritana nga ang miadto aron magkuha og tubig ug nangayo si Jesus kaniya og ilimnon. Usa ka katingalahan nga hangyo kay kasagaran sa mga Hudiyo naglikay sa pakikuban sa mga Samaritano. Naagid na sila conflict permi. Natingala ang babae o nangutaan na kaniya, nangutaan na kan Jesus, apan nitubag si Jesus nga kung nahibalo lang siya, kung kinsa siya, kinsa si Jesus, siya mismo, ang babae mismo mangayo kaniya og tubig nga buhi, living water. Karon sa Manaha, grabe kayo ang tubig nga nibanwa sa Cebu City. Di siya living water, that's dead water. Grabe gid ang kasakit nga dala. Ang matang sa tubig, kining living water, nga naghatag kinabuhi, nga walay katapusan. Niya nausisa ang babae, o nangayo niinig tubig. Dahil gingnan siya ni Jesus, nga tawgon ang iyang bana. O gi-reveal ni Jesus, nga nakabana ni siya, o kalima, 5 kahigayon nakabana. Ug karon naguban siya sa usa ka lalaki nga dili niya bana. Naibulong babae sa knowledge ni Jesus, sa kahibalo ni Jesus, o kaila siya nga, uy, propeta ni. Namutan na siya bahin sa tinuod nga dapit sa pagsimba. Kung bukid ba sa Jerusalem o sa Jerusalem. Nagisultihan siya ni Jesus nga ang tinuod nga pagsimba dili bahin sa dapit, apan bahin sa pagsimba sa amahan diha sa espiritu ug kamatuoran. Nasadihang giingon sa babae ang bahin sa umaabot nga Mesiyas, gipadayag ni Jesus sa klaro gyud. Ingon si Jesus nga, ako nga nagsulti kanimo mao siya. Siya ang Mesiyas, si Jesus. So sa dihang niabot ang mga tinun-an ni Jesus,
Nanganga sila. Nakikistorya si Jesus ngadto sa babae. Nya mo to nga ibiya babae. Yang ibiyaan niya ang dala nga katong water jug. Midali og pagbalik ngadto sa lungsod. May nag-ingon, dali, tanawa. Tanawa ninyo ang usa ka lalaki nga nakaila sa tanan kung gibuhat basin kini na ba ang Mesiyas? Nya katong mga tawo nga nakadungog, nakabalita, migawa sila aron makikita kang Hesus. Atong basahon ang chapter 4 verse 19 to 30. Mao ni atong main passage karon. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and is now here, when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." Background context ani, kaning 19 to 24, si Jesus nagpakigsulti sa babaeng Samaritana dito sa Tabay. Human niya ipadayag ang personal na kinabuhi sa babae nga itong nabasa ganina, tumabasa sa 16 to 18 nga may tungod sa iyang personal life. Nasabtan sa babae nga dili siya ordinaryong tao. Si Jesus dili siya ordinaryong tao. Muna iyang na-perceive. Busa iyang gisutan ang daan ng mga panaglalis bahin sa hustong dapit sa pagsimba. Kung kanibang bukid sa Jerusalem, alang sa mga Samaritano, para na sa ilahang kuan, kanang ilahang pagsimba diha sila mo simba, diha sila mo mukhang mo na lang place of worship. Or kanibang Jerusalem nga mo'y gamit nga lugar nga kundiin ang Hudiyo magsimba dito. Mitubang si Jesus pinagi sa pagpahayag sa tinuod nga ang kinaiya sa pagsimba diha sa gingharian sa Dios. Muna ang gusto sa mahitabo sa Dios ngadto mahitabo sa Ginoong Hesus ngadto sa babae. And ang summary is nagtudlo si Jesus nga ang tinuod nga pagsimba goes beyond sa mga lugar or dapit or mga tradisyon. Kini may kalabutan sa kasing-kasing nato o sa truth, which is the Word of God, the written Word of God, nga nagbase sa personal nga relasyon nato sa Dios pinagi kang Hesukristo. Gipalig-unan sa gahom sa balaang Espiritu. So what is worship? What is worship? When we think about worship, many of us, dali kayo nga mo picture dayon sa kining worship gani is about singing in church, lifting our hands, that's worship, or attending Sunday services. But worship goes beyond singing songs or attending church gatherings. It's about the total response of the human heart to God's revelation of Himself. Worship is the believer's wholehearted, Spirit-enabled response to God's revelation, expressing adoration, submission, and obedience to His supreme work and glory. It is not limited sa mga places, lugar. It is not limited sa mga songs or bisan mga rituals. It is a way of life that flows from a heart transformed by the truth of who God is. Kining kamatuoran is nindot kini siya pagka-illustrate sa John chapter 4 verse 19 to 24. Kining may tungod sa worship. Hindi si Jesus tagbo kining
usa ka babae dito sa tabay. At first, this woman came to the well simply para magkuha tubig. And perhaps, nilikay po niya sa mga katawhan nga basing i-condemn siya or i-judge siya tungkol sa iyahang mga past nga or sa personal life niya, sa iyahang murag daghan issue sa iyahang kinabuhi. Kalima na kabana niya na iyang kuan karon is gikapuyo karon dili niya legit nga bana. So grabe gid siya kakuan kanang dako nga issue sa katilingban. Sabi niya sa dito sa ilaha. But in that ordinary moment udto na ang babae na encounter niya ang extraordinary presence sa Mesiyas, si Jesus. When Jesus revealed the truth about her life, iyang na-recognize nga kani tawhana dili ni siya ordinary. And in verse 19, she said, "Sir, I perceive that you're a prophet." That realization marked the beginning of her worship journey. Worship journey. When the truth of who Jesus is began to break through her sin, shame, and confusion. Kaya mo man ang state sa babae. Ang babae, ni-raise a question about the right place of worship on Mount Gerizim or in Jerusalem. But Jesus, yang gi-redirect ang babae, ang pangutana sa babae, kung asa ngayon mo worship ang tao to the deeper question of how and whom we worship. I-declare ni Jesus nga true worship will worship the Father in spirit and in truth. Through this encounter, we see that worship is not about location, but about relationship. It is not about ritual, but about revelation. True worship begins when we see Jesus kung unsa gid siya, kung kinsa gid siya. The one who knows us completely. Nasayod si Jesus matag usa ka nato. Pila ka bilyon ang tao ni kalimutan na, 7 billion na siguro. Nasayod siya matag usa ka nato. Why matago nato kaniya? Yet si Jesus nag-offer siya og living water ngadto sa babae. John 4:19, the woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." The Samaritan woman acknowledges that Jesus possesses the spiritual insight, and na-surprise siya that he knows the details of her personal life. Huwag matago sa mata ni Jesus, sa bisan kinsang tao, bisan sa babae, nahibawan niya ang pinakadetalye sa iyang personal life. This recognition shows the beginning of her awareness sa divine authority ni Jesus. Na-recognize niya. Historically, kaning mga Samaritans respected prophets as messengers of God. But they were often viewed with suspicions by Jews. Ang statement sa babae bridges cultural and religious tension between Jews and Samaritans. At the same time, it highlights her openness to divine truth despite nga ang iyang status is marginalized. Na makita na tong istorya ni kung gano gining nahitabo ni nga anong lahi ang ilang lugar asa nga musimba ang mga Samaritans o kaning mga Hudiyo.
Now, true spiritual insight, tinuray nga spiritual insight begins when we recognize God's revelation. The Word of God. Recognition of God's authority leads to deeper understanding. And worship starts when the heart is aware of God's presence and knowledge of our lives. True worship begins when acknowledging Jesus as Lord. And sa context of the prophet, Jesus and the Lord and prophet, it requires an honest heart willing to be confronted by God. Our first response to God is recognition and reverence. Now, having recognized Jesus as a prophet, the woman now shifts her focus from his insight to a question that has long puzzled sa babae kung mahitungod sa proper place of worship. Her response reflects both curiosity and religious debates of her people, setting the stage for Jesus to reveal a deeper truth about worship. Verse 20, our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. And the woman raises a question about the correct place of worship. Iyang i-point out the historical disagreement between Samaritans and Jews regarding sacred sites. Ang iyang pangutanan nag-reflect sa iyang desire to understand how worship should be properly done. Samaritans worship on Mount Gerizim, believing it to be God's chosen site. Muna ilang pagtuo. And then sa Old Testament, ang ilang i-acknowledge is kanirang Pentateuch, 5 books of Moses. Jews worship in Jerusalem, centered on the temple. This long-standing conflict often caused tension between the two groups. Outward forms, at makita din yung principles sa verse 20, and locations are not ultimate focus of worship. Disputes about ritual can distract from a heart devoted to God. True worship prioritizes relationship with God over physical tradition. The point here is God desires worship that is sincere and heartfelt. Worship should not be limited to a particular location. Our devotion must be to God Himself, not merely to customs or buildings. Buildings, mga guba raman na siya. Customs, mag-usap-usap. Mga traditions sa tao, mag-usap-usap. Kung mo sa'y leader, magsigig introduce nga, muna itong buhaton karon. But our devotion must be to God Himself. As she raises the question of where worship should take place, Jesus redirects her attention from physical locations to a physical or spiritual reality. Karon spiritual reality na. Dili lang kay physical. Nag-agad ang babae sa physical. Wa siya kasabot mahitungod sa spiritual reality. He gently challenges the limitations of human traditions and points her toward the true essence of worship. John 4:21, Jesus said to her, "Woman, believe me that hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." Gi-redirect ni Jesus kining conversation from physical locations to the spiritual reality of worship. Iyang gi-emphasize that worship is not bound by geographic boundaries. What if naanod ang naglandslide ang Mount Gerizim? Dili na sila ka-worship kay na wala na may bukid, nahugno man tungkol sa paglinaw gatong September 30 siguro. O bagyo atong landslide. So, hindi na sila ka-worship. Hindi na sila kasimba.
And he emphasizes that worship is not bound by geographic boundaries. This statement shifts the focus to God's desire for the heart of the worshiper. Ato tanaw ng history ni at the time Jewish and Samaritan religious identity was grabe ang tide nila, ang pagkupot nila sa sacred sites. Bisa nang gani hantod karon kini mga Hudiyo. Naagya po ng ilahang nakatali sila sa kuan nga puhon, tukod sila balik, andam na daw ilang mga materialis para maka-worship sila pagbalik sa templo sa Israel. Mga Hudiyo. Ato na masabdan nga, kanang puhon, ma-reveal na ni sa mga Hudiyo nga, dili na kanang lugar at templo nga, kundi anak ta musimba. Kay atong masabtan din ni bisan si Jesus, nagpasabot siya nga, the hour is coming. Siya ang templo nato. Bisan asa ta, naa si Jesus. Saying worship would transcend this location, challenge cultural forms. Introduce ni Jesus a revolutionary understanding of true worship. Nga, maglisod sila pagsabot kung unsa ba gayon, physical ba or spiritual. Kay grabe ang ilang pagka-hinigot, ginapos sa mga gitawag nila nga sacred sites between kaning Mount Gerizim or Jerusalem. What we see, the principles here in verse 21, true worship is not confined to ritual or tradition. God values the heart's devotion more than the place of worship. Spiritual worship reflects God's priorities, not human rules. The point here is God seeks worshipers who worship Him genuinely. Worship must originate from the heart rather than external practices. A living relationship with God is the essence of true worship. By emphasizing that worship will not be confined to any mountain or temple, Jesus begins to reveal that source and purpose of true worship. He points her toward the deeper truth that salvation and knowledge of God come through His covenant people, the Jews. Verse 22, you worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Jesus distinguishes between superficial worship and informed worship based on God's revelation. The woman's understanding is limited to cultural tradition. Jesus points her to the source of true spiritual knowledge. Jews were entrusted with God's covenant promises and the coming Messiah. Bisan pagani sa panahon pa ni Adan ug ni Eva katong pagkatagap nila ni Adan ug ni Eva, taganan sila og kanang proto-evangelion. Nga nay moabot nga Mesiyas, nay moabot nga manluluwas. Gikan silang kaliwatan. Ang kaluwasan nagagikan sa Hudiyo. Mo ni si Jesus. Samaritans accepted that ilang gidawat kini partial understanding of God's word. Again, Pentateuch ra ilang gi-acknowledge sa Old Testament. Jesus clarifies the continuity of salvation through Israel. Now, true worship requires understanding and knowledge of God. We must worship based on divine truth, not ignorance. Ang nakanindot sa itong panahon karon is na natin Biblia. Nga, dili na ta mag-agad pa sa mga karaang panahon nga mubasa ang propeta kung unsay pulong sa Dios or musangyaw ang propeta kung unsay pulong sa Dios. Na ang Biblia. Physically, mabasa na nato bisan gani sa cellphone na to, sa internet na ang Biblia, ang pulong sa Diyos. So, wala na tay
wala na tay rason nga mag-ignore ba. Kay murag spoon-feed na kayo. Kumbaga, komentaris nila sa mga Biblia, murag inusap na nila, nga gihungit sa tuwa. Murag dugmok na ba? Ito na, pagtuon na lang yun. Dindot na kayo, matupanahon karon kung truth lang sa pulong sa Diyos na adi, naka-compile na, madala-dala na to kining library. Not ignorant. Salvation and revelation provide the foundation for authentic worship. Point here is God desires worshipers who know Him personally. Now, saan mo ito pagkaila sa Diyos? Naadirita ng gihapon. Kung kinsa siya. Knowledge of His Word and salvation leads to genuine adoration. Okay, lisod sa kayo, worship na rin, wala kilaki sa itong i-worship. Ngunit problema karon sa lain-lain ng mga grupo aning kalibutan na. Kay grabe kayo ang ilahang intense case lang dag worship. Grabe ang ilang zeal sa pag-worship, pero di mao ang Diyos ang ilang i-worship. Worship is grounded in God's revealed truth, not mere tradition. Again, ang tradition, usab-usab na siya. Lilain pagid ang tradition sa kada nasod or kada isla. Na tradition diri nga mo ni ilang gina-practice sa pikas isla, lahi pud ang ilang gina-practice nga tradition. Nya kung mao na ang basihan nato sa worship by tradition, why saktong worship nga mahimo? But His Word and salvation leads to genuine adoration because of the Word of God na revealed truth na sa Biblia. Diha nato makita o diha makabase ang atong tinuoray nga worship ngadto sa tinuoray nga Dios. Having established the source of true worship, Jesus now explains how it must be offered. He teaches that authentic worship is a matter of spirit and truth, rooted in relationship with the Father rather than external rituals or locations. Sa una, daghan kay mga ritual sila. Para mabayaran ang sala, dapat magpadugo ka o kuan, karniro. Ang uban na ni nahimong negosyo sa ilang panahon. Nya, mupalit og karniro nga nating karniro puti kana walay mansa niya, walay buling ang iyang balhibo, walay kabang, limpyo kayo nya kana bago pang wa pa siguro malutas o bagong lutas niya skill mapalit ra nimo, mahal siguro kayo kay daghan mo sa mupalit nga kato maka-afford. Nahimong negosyo, nahimong ritual. Kunya wala sila maka tugkad sa tinuoray gayud nga meaning nga naay Lamb of God will takes away the sins of the world. Kini mga karniro nga ilahang gipang ritual nga mahimo daw mubayad sa ilang sala. Dito ra puto ang ilang pagsabot. But naa si Jesus mao siya ang tinuoray nga Lamb of God nga mo'y mo tangtag, mo bayad, mo kuha sa salak sa katawhan. John 4:23 and 24. Ingon si Jesus, but the hour is coming, and it's now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such to worship Him. Ang mismo ang Diyos, ang Amahan, nangita siya sa mga tinuray gayod nga musimba niya. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Kung kita-kita lang, wag gitay simbang mahimo. Mismo ang Dios nangita siya kanato nga musimba kanya, gitagaan ta niya kusog para makasimba niya. Gitaganda niya kusog aron muila kaniya kung kinsa siya pinaagi sa pulong sa Dios sa Biblia.
Jesus teaches that worship is a spiritual activity, not limited to physical places. True worship flows from inner sincerity and alignment with God's truth. Worship is relational, not merely ritualistic. Dili siya ritual, but relational siya. The spirit and truth reflects Hebrew understanding of authentic devotion and God's revealed word. Worship in Jesus' time was often externalized in ritual. Ang natong ingon ganina nga, ritual na gid ang ilang mga kutubs na nasabtan. Wala sila ka look forward sa coming Messiah. Nga kini mga butanga nga ilang gina-practice as ritual is foreshadowing rin siya. So maabot gayud nga tinuoray nga mo take away sa sins nila sa templo nga ilang ituuhan nga kining lugar gayon ang templo, but si Jesus ang atong templo. He shifts the emphasis to inward transformation and God-centered devotion. The principles here: God desires worship that is sincere, informed, and spirit-led. True worship is both internal, spirit, and aligned with His Word, the truth. Ritual alone cannot replace the heart's devotion to God. Dahil mga daghan kayo mga mo worship pa niya, wala sila word. Nakatin ko nagkausa nga walay word. Prayer meeting niya, walay word of God. Hindi niya tinuoray ng worship. May word nga gisgutan, ditso lang din prayer na. Kung wala ka kasugod niya, ditso lang late na kanabot niya, tuo ka nga nagigibasa kung wala di ay. Kung sa ka, madapog ka sa kung yan ay mga nindot kayong sentimental, kayong mga background music, istorya ang katungkuan, prayer warrior. Sikat biginis na ng grupo. Yeah. Walay kuan. 24 hours na sila mag-prayer meeting. Online din is sa una. Live. Amot lang kakaroon. Walay word. Mura siya kuan. At wala pang born again si Martin Luther. Mystical nga prayer. Mysticism. Pray ka niya. May word of God. Walay kuan. Dili balansi nga prayer. Importante gikay ang word of God kay mo man magdiha magbasa nga atong pagsimba sa Dios. Kung kinsa nitong gisgutan nga Dios sa atong mga prayers sa atong pagsimba. Kay kung wata kaila sa Dios nga atong gisimba, lisod kay i-worship. Kung kinita na nahitabo ngano maka-worship ta niya tungod kay Jesus mismo. Ug ang balang espiritu nag-lead ka nato. True worship glorifies God through spirit-empowered devotion. It requires understanding, sincerity, and submission. Worship is the believer's authentic response to God's revelation and presence. In summary, sa atong gisgutan karon, true worship focuses on the heart, not place. Jesus showed this to the Samaritan woman at the well. Atong nabasa kanina sa John 4:21 to 23. When he said, worship Jesus would not be he said, worship would not be about Mount Jerusalem or Jerusalem, but about worshiping the Father in spirit and truth. Through Christ, we are invited to approach God personally
not merely follow locations or rituals. Bisan asa makasimba ta, bisan pa siguro natas ibabos atop sa nagbaha. Makasimba gyapon ta sa Dios. Tungod kay nakailata kung kinsa ang Dios nga atong gisimba. Through Jesus Christ, we are invited to approach God personally, not merely follow locations or rituals. Kaduha, true worship is Spirit-empowered. Jesus promised that the Holy Spirit would come to guide believers into all truth. Sa meaning John 16:13. And John 16:13, yun din eh, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Every believers na ay gadwell na Holy Spirit. Every believers na ay gadwell na Holy Spirit. Dili ni siya kanang Holy Spirit nga uban-uban nimo nga tapat nimo, but gadwell sa inyo mga. It is through Christ that we receive the Spirit, enabling our hearts to worship God sincerely and with understanding. Importante kayong balang Espiritu. Katulo, true worship is rooted in truth. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Authentic worship springs from knowing Him, His Word, and His revelation, not from empty traditions or human inventions. Kapat, God seeks genuine worshipers. Through Christ, God actively draws people to Himself. John 6:44. You know, this is John 6:44. No one come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. He desires worshipers who come in sincerity and humility, recognizing Jesus as Savior and Lord, rather than those who merely attend church or perform outward rituals. In conclusion, kining istorya may tungod sa Samaritan woman teaches us that what true worship is and what is not. Worship is not about a place, a ritual, or tradition. It is not about our songs, our church buildings, kung uban nindot king mga full band sila, napipaso-aso sa stage, and para sila worship na sila. It is not. Or outward performance. True worship begins when our heart recognizes who Jesus really is. The Lord, the Savior, who knows us completely and yet offers us grace. When the woman realizes that Jesus knew her life and still spoke to her with compassion, her heart began to awaken. That's where true worship starts, when our pretenses fall away and we stand honestly before God. I-confront ni Jesus ang iyang sala, not to condemn her, but to call her to repentance and truth. Importante king repentance. The more we realize kung kinsa ang Diyos, daghan putang ma-repent sa sayop na itong gituuhan sa una. He revealed that real worship is not about mountains or temples, but about hearts transformed by His Spirit. God is not seeking religious activity. He is seeking you.
He wants worshipers who come in spirit and in truth, who are made alive by His Spirit and guided by His Word. And this is only possible through faith in Jesus Christ. What na ilahin pa? The one through whom salvation has come. He is the fulfillment of God's promises. The true temple where we meet God through His death and resurrection. Kining mga barriers between sin and Savior. Kining barriers between Jews and Samaritans. Kining barrier between heaven and earth. Gibungkag ni Jesus. Siya ang atong mediator. Siya ang nagpataliwa karon. Nindot king balita sa Vatican ba nga ilahang gikuan karon giklaro nga si Mary dili siya co-redeemer. Dili pud siya co-mediator. Wala na ilain pang magig-partner ni Jesus nga Lord, murag di man nimo kaya nga mo redeem sa mo appeal gabi. No, wala na siya kompleto. Pusga lang ato Diyos Almighty siya. Kaya ra niya mo redeem. Tibuok katawhan aning kalibutan na. Sukad sa una hangtod sa future. Wa na siya manginahanglan pang tatabang nga mo redeem kanato. Wa siya co-redeemer. He is our redeemer. Mary is not co-redeemer sa atong Ginoo. Di siya mediator. But the only mediator is Jesus Christ alone. Ibungkag niya ang barrier. Si Jesus ang atong templo where we meet God. Imagine niyo yung sa pagbungkag sa baha, ang mga flood control, mga barriers. Sobra pa ang gibuhat sa Ginoo. Gikuha niya ang babag between the Holy God and kita nga mga makasasala. Iyang giduphan dito sa ibabaw sa cross. Sobra pa sa paghiwa sa kurtina dito sa templo. Karon na natin access sa pagsimba sa Dios, sa balaan nga Dios tungod kang Hesus nga atong gituuhan. Tungod kay gituuhan nato si Hesus, ang balang espiritu nagadwell sa tuwa. Ug kining nagdwell sa tuwa nga balang espiritu mo ni magpahinumdum kanato, maggiya kanato ngadto sa kamatuoran na sa Biblia. So, if worship has become routine or shallow, nag-invite ka na to si Jesus like the woman at the well to come and drink from living water, to repent of false worship, worship that is centered on self, false worship na siya, on tradition, bisan emosyon, maglabaw na itong emosyon, mga na itong nahimo na itong kuhan, kanang guiding truth na itong emosyon. Kung malipayon ta, decision din ta. Kung goal ta, decision din ta. Kung nasuko ta, decision din ta. Kaya emosyon man itong ibasihan sa itong guiding principle, but no. Importante yung emosyon, but kung walay truth, the Word of God, saag. And to turn in faith to Him. Jesus Christ is the source of eternal life. Let us come to Jesus. Siya ang nag-reveal sa matag kasing-kasing na to, nag-renew sa matag kasing-kasing na to, by His grace, pabor ni tanan sa Diyos. Let us worship the Father in spirit and in truth through the Son who makes that worship possible. And may our lives become a continual act of worship
Magkinaunsa man ta ni kalibutan na. O takibaw, uncertain kayo ang kalibutan na. O takibaw, si sunod mahitabo. But, padayon ang gihapon ta sa pagtuo. Ang Diyos na to, mag-sustain nga na itong pagtuo. Hatag ka na itong kusog sa paghinulsol. And be filled with the Spirit of the living God. Let's bow our heads. Salamat o Diyos, karong hapuna o God. Bisan daliwa sa panahon, Lord, nga di maayo. Pero gila ka na mga Diyos nga maayo kaayo. Amo pong iapil sa mga pagkampo, Lord, ang mga katawhan karon mo Diyos nga nagian sa bagyo, Lord. Nakasinatid mga kasakit, kahadlok. Tabangis lang o Diyos. Ampo po kami, Lord, kahit nagamita kini nga sitwasyon, Lord. Kining panahon na, Lord, kahit nga sila o Diyos. Makailaliha kanimo, God. Lord, ikaw ang Diyos nga nangitag maning bahay nga musimba in spirit and in truth. Paila sila sa butong anak na si Kristo Jesus. Susama sa pagpaila kanamo, Lord, kung kinsa ang butong anak na mo hindi dupa sa mong balayro nun, kamatayon. Pero si Jesus ang namatay hinuon para sa mo ang kamatayon. Salamat o Diyos, karumapuna sa imo ang paghatag o kusog ka na mo. O padayon ka, Lord God, na magka-comfort sa matagkasing-kasing sa mga anak din mo, Diyos. Sa mga wala din mo, God, tungod sa bagyo, Lord. Ikaw maghahatag kanila kalinaw. Ikaw mag-assure kanila sa imong gugma, O Diyos. Magyaon sa man, naagid ka, Lord. Sa mga tanan ko, Lord, nga nanginhanglan o tabang karon, Lord God. Kadako nga daghan kita bagunon, Lord. Ikaw rin ang muduulan ng tanang, Lord, nga ikaw, the great provider ng tanang, Lord. Tagay wisdom, Lord, ang pag-gobyerno ng Lord God, nga mapod-apod ng sakto, mga hinabang, God. Tabahangi ito sila, Lord. Problema sa mga pag-gobyerno, O Diyos. Salamat, O Diyos. Ngayon mo kami tagaan kay kayunan na makasimba ka. Ini mo pagano sa ngalan ni Jesus. Amen.